So, okay. So for today, ulitin ko lang because earlier hindi ko na-record yung ating discussion sa Google Meet. Today we are discussing working capital management. So as you can see in this screen that I am sharing right now, kanina, dinefine natin kung ano ang ibig sabihin ng working capital, net working capital, and net operating capital. Tapos kanina, dinescribe din natin kung ano ang difference nitong tatlo, particularly ng net operating working capital na mas maliit kaysa sa net working capital because binabawas pa dito yung interest-bearing notes payable. Pinakita rin natin sa inyo earlier yung current assets investment policies. So nakikita nyo na tatlo yung investment policies na pwede nilang pagpilian. Pwedeng pagpilian yung relax, restricted, or moderate. So ulitin nga natin yung pinag-usapan natin kanina para dun sa mga hindi nakaka-attend at nanonood lang sa YouTube natin. Ano nga ang difference ng relax investment policy at saka restricted investment policy? Tatanungin ko yung nagsabing naintindihan niya daw kanina. Si Warren Cortez. Warren Cortez, ano ang difference ng relax at saka restricted investment policy? Sir, kapag sinabi pong relax investment policy, mataas po yung current asset. Kumbaga, hindi po siya nagmamadali na singilin yung mga dapat singilin, sir. Oo, correct. Tapos yung restricted investment, sir, tinitipid niya po yung level of stock, sir. Yung parang sir, nagtitipid, sir. Iniipit niya yung pag-maintain ng mga holdings nito. Okay, tama. Tapos, sir, yung moderate investment policy, sir, naman ay sakto lang, sir. Yung kumbaga going to the flow lang yung sir, takbo ng current asset, sir. Oo, nasa gitna lang siya. Ibig sabihin, hindi siya sobrang strict, hindi rin siya sobrang relax. Sakto lang, chill lang siya, nasa gitna lang. Okay, so thank you very much, Cortez. Ngayon naman, pinag-usapan natin bago ako lumipat dito sa laptop, yung current assets financing policies. So pinadefine ko yung difference kay Andrea Abuan ng permanent asset at saka temporary current asset. So here's the formal definition ng dalawa. Pag sinabing permanent current assets, ito yung mga current assets na mini-maintain ng company na kahit na sobrang lugi o magsasara na yung kumpanya, nandyan pa rin siya. So halimbawa, tama-tama ngayong pandemic, may mga 7-Eleven stores tayong nakikita na nakasarado sila, di ba? Kasi for some reason, nagsarado yung 7-Eleven, pero hindi pa talaga siya saradong totally. Sinarado lang nila dahil wala siguro nakakapasok na staff or baka masyadong maliit yung sales, kaya hindi na lang nila tinuloy muna yung pag-open. Kung ano yung stocks na nasa loob ng 7-Eleven na yun, ang tawag doon, permanent current assets. Kasi kahit nasa low point ng business cycle, nandun pa rin siya. Ngayon, yung temporary current assets, ito yung mga bigla kang mag-order ng madami kasi malaki ang ating negosyo. So in financial terms, sabi dito, as sales increase during an upswing, current assets are increased and these extra current assets are defined as temporary current assets. So kung halimbawa, kung walang pandemic, alam naman natin na kapag Christmas season, madami ang namimili, madami ang may surge, merong demand, mataas ang demand kapag Christmas season. So kapag ganitong panahon, mag-i-stock yung mga merong may negosyo ng maraming products nila para makasabay sila dun sa demand ng mga customers. Ang tawag dun sa dagdag na in-stock nila is temporary current assets. Temporary lang kasi ibig sabihin, ginagawa lang nila yon habang malakas ang negosyo. Ngayon, kung hindi man malakas ang negosyo o low point na ng business cycle at meron pa rin siyang current assets, ang tawag na doon is permanent current assets. So, ang reason bakit kailangan natin malaman kung ano ang difference ng permanent at saka temporary current assets dahil dito nakadepende yung financing policy na gagawin natin. So bago yun, naintindihan niyo ba kung ano ang difference ng permanent at saka temporary current assets? Naintindihan ba natin? Tanungin nga natin si... Konti na rin ngayon, 26 lang tayo. Yes po, sir. Okay, tanungin ko si Liacuna, Belfran Liacuna. Good morning.
Wilfran Sir, good Lillacuna, morning. naintindihan mo ang difference ng permanent at saka temporary current assets? Lacuna, naintindihan mo? Sir. Yes, sir. Okay, so pag sinabing halimbawa, ang scenario ay Opo, sir. Yung alugin na yung business ko kasi nga naapektuhan ako ng pandemic. Anong tawag dun sa mga assets na meron pa ako ngayon? temporary. Temporary? Temporary? Temporary. Temporary ba ang sabi mo? Current asset. Mali, permanent yun. Temporary current asset. Temporary. Mali. Temporary current asset. Permanent po, permanent. Temporary. Permanent current asset siya ako na Belfran kasi Sa nasa pandemic. low point ka ng business cycle during the pandemic. Pero ako po, Wait lang, ipapaliwanag ko kayo ako na. So, ibig sabihin, dahil ito yung current assets na mini-maintain mo talaga even at your low point. Kapag parang kahit napalugi ka na, kapag biglang merong bumili, kailangan meron ka pa rin ibebenta sa kanya. Kaya kailangan meron kang permanent current assets. Yung temporary current assets, ito yung dumadami lang siya dahil naging maganda yung negosyo. So, naiintindihan natin, Belfran, kung anong difference ng permanent at saka temporary current assets. Naiintindihan mo na. So, ano nang sagot doon Yes, sa sir. tanong kanina? Kung paano kung pandemic, tapos walang masyadong bumibili, Ano, sir? Permanent. permanent siya. So, thank you. So, nakadepende kasi yung current assets financing policy Permanent. natin Current. sa permanent at saka temporary current assets. Kasi, pwede kang, yung way mo para i-finance yung current assets mo, pwede kang mamili kung ang gagamitin mo bang utang is short term or long term. So meron tayong tinatawag, may tatlong approaches sa current asset financing policy. So tandaan niyo yung tatlong approaches ha. Maturity matching, aggressive, at saka conservative. So parang kanina dun sa financing policies, may relax, restricted, at saka moderate. Dito sa financing, may maturity matching, aggressive, at saka conservative. Dito muna tayo sa maturity matching. Pag sinabing maturity matching approach, ibig sabihin, minamatch na lang yung current asset at saka current liabilities. Example, so kung meron kang inventaryo na ine-expect mo na mabebenta mo siya sa loob ng 30 days, kung mangungutang ka sa investors o sa bangko, kailangan yung due date ng loan mo is 30 days lang din. Ima-match mo. Kumbaga parang mangungutang ka ng inventory mo sa loob ng 30 days, dapat yung maturity ng loan mo 30 days lang din para match. Para pagka-receive mo ng bayad sa mga binenta mong inventaryo, makakabayad ka na rin doon sa utang mo. The same way, kung halimbawa magpapagawa ka ng building na 20 years na magiging usable yung building, so dapat kung meron kang mortgage bond, galing din sa mga bangko, 20 years din yung mortgage bond mo. So yun yung ibig sabihin ng maturity matching. Kung long term yung need ng assets, long term din yung hihiramin mo. Kung short term lang yung assets, kagaya ng inventory natin na 30 days, short term lang din yung hihiramin natin sa ating mga investors or banks. Pag naman sinabing aggressive approach, ito yung ginagawa ng mga company na yung mga permanent assets nila ay finifinance nila through short-term debts. Ano ibig sabihin nito? Kumbaga, hindi mo sigurado kung kailan mo mabebenta yung permanent current assets, pero yung utang mo na inutang mo sa bangko, siguradong short-term lang babayaran mo na or within 30 days babayaran mo na siya. So bakit ginagawa ito ng mga company na alam naman nila na hindi sila sigurado na makakabenta sila pero nangungutang sila para makabili ng inventory na yon? Bakit kaya ginagawa ito ng mga company? Sinong pwedeng mag-explain? Christine Joy De Leon. Bakit kaya ginagawa ng mga companies na mag-finance ng permanent assets using short-term debt? Bakit nila mas gustong mangutang ng short term dun sa mga permanent assets? Christine De Leon, alam kong nandyan ka.
Christine? Okay, minus. Ayaw sumagot. Janelle Bernardino, good morning. Sir. Bakit kaya lang nagde-decide ang mga companies na mag-finance using short-term debt ng kanilang... Sige. Idea lang, sir. Sir, kapag ka short-term debt po, maliit lang yung ano niya, yung tawag dito, parang within a year lang din. Ganon. So, mas madaling bayaran pagka Okay. Okay, tama ang sagot mo. So kaya pinipili ng mga companies na mag-finance ng short-term debt kahit na permanent yung assets nila. Kasi tingin nila mas mura dahil mas mababa ang interest rate ng short-term na loans at saka tingin nila at least tapos ka na agad sa loob ng isang taon. Ang problema mo dito sa aggressive approach, kaya nga siya aggressive, is paano kapag nalugi naman yung company mo? Kahit kung malugi naman yung company mo, yung utang mo sa bangko, utang mo pa rin siya, hindi siya magbabago, di ba? So yun yung possible na disadvantage ng aggressive approach. Tama yung sinabi ni Eduardo, tama nga ba, Jonel? Ay, hindi pala. Ni Bernardino pala. Tama yung sinabi niya na kaya pinipili siya ng company dahil mukhang mas madali siyang bayaran. Kaso, ang disadvantage, paano kapag ang negosyo mo ay hindi naging maganda, masyadong nakakatakot kasi kung saan ka kukuha ng pambayad kung hindi maganda yung negosyo mo. Yun naman ang kabaliktaran ng conservative approach. Kapag naman conservative approach, lahat ng assets na, almost lahat ng assets na ay finifinance niya using long-term capital or long-term debt. So ibig sabihin, example, kung gusto mong magbenta mag-keep ng inventory for 30 days mo siyang i-keep. Pero ang utang mo sa bangko, 1 taon. So kapag ganun yung approach na ginamit mo, masyadong conservative. Kasi ibig sabihin, after 30 days, supposedly, nabenta mo na yung inventaryo, meron ka ng pambayad, pero pinili mo pa rin na mangutang ng mas mahaba. After 1 year mo pa siya babayaran yung utang. So bakit kaya ginagawa naman ito ng mga company? So kung kanina sa aggressive kasi gusto nilang mabayaran agad at saka mas mura yung interest rates, sa conservative approach, bakit kaya ito yung ginagawa ng mga company? Tanongin natin si Umubo. Binuksan ni John Leonard yung mic para umubo. John Leonard, ikaw na ang aking tatanungin. Yes. Sir. Bakit kaya ginagawa? Siguro po sir, para po mahaba-haba yung siyempre sir, kaya po long term ang gagamitin po nila para po siguro matagal-tagal bago bayaran tapos parang mababawi pa po nila yung kita. Correct. Tama ang sagot mo, John Leonard Pabalan. So, yun yung possible na dahilan kung bakit ginagamit ito ng mga firm. Kasi gusto nilang mag-reserve ng liquidity. Kumbaga, yung mga in-explain kanina ni John Leonard, ang ibig sabihin nun, gustong mag-store ng liquidity. Gusto nila meron silang hawak na pera. Kumbaga parang, sige, matagal ko nang babayaran kahit na nabenta ko na. Kasi gusto ko, meron akong pera na hawak na mapapaikot ko ulit. So, yun yung ibig sabihin ng conservative approach. So, compared sa aggressive approach na aggressive nga siya, masyado siyang aggressive na gusto niya kapag meron siyang utang, babayaran niya na agad kasi gusto niya na mababa nga yung interest rate ng short term kasi aggressive yun. Kapag naman long term pa rin yung utang niya sa bangko pero ang inventory na pinili niya ay 30 days lang, conservative siya kasi gusto niya merong natitirang pera, meron siyang hawak na pera. So, kung i-graph natin yung tatlong yan, nakikita niyo yung graph na nasa screen? Yung nasa kaliwa, ito yung maturity matching. So, ibig sabihin, minamatch niya lang. Kapag short term yung need, itong curve lines na to, short term din yung gagamitin niyang financing. Kapag longer term yung need, kagaya ng permanent asset at saka fixed asset, long term din yung gagamitin niyang financing policy. Maturity matching yan. Dun sa in-explain kanina ni Bernardino na aggressive approach, yung short term at saka part ng long term current assets, parehong finifinance ng short term current assets. Kasi nga gusto niya na agad makabayad, aggressive siya. Kapag naman conservative, na in-explain kanina ni John Leonard, halos lahat long-term yung ginagamit niya.
Kasi gusto niya meron siyang hawak na pera. Gusto niya meron siyang liquidity. So ang tanong ngayon, dun sa tatlong ito, alin yung pipiliin mo? Actually, ang makakasagot lang niyan is yung company mismo. Kasi walang tama o maling sagot. Depende talaga kung anong gusto mong diskarte. Sabi dito, kapag daw ang mga company nangutang ng long term, yung interest rate medyo stable. Kasi long term din yung interest rate, hindi siya magpapabago-bago. Unlike kapag short term na pwedeng makakuha ka ng mababang interest ngayon, pero baka next month biglang tumaas yung interest. So lugi ka na agad. Kasi tataas yung interest na babayaran mo. Unlike kapag long term, na steady yung babayaran mong interest rate. Sabi din dito, kapag daw yung company, yung firm, nangutang sa short term, yun nga lang, sabi ko kanina, pag medyo naapektuhan ang negosyo mo, wala kang benta, wala ka rin pambayad. So yun yung possible na problema sa short term. Pero yung short term kasi, mas madaling mangutang ng short term. Yung mga bangko kasi kapag 30 days, 60 days, 90 days na ang utang mo, mas mabilis ka nilang papautangin. Kasi nga, mabilis ka naman nila dapat nasisingilin. After 30 days, masisingil ka na agad nila. And then yung short term debt naman, mas flexible. Kasi pwede ka magpabago-bago after 30 days, baguhin mo na in terms ng loan mo, pwedeng gano'n. So kaya iba-iba ang nagiging choices ng mga company kung ano ang financing policy na gagawin nila. Pwedeng short term, pwedeng long term, or pwedeng ima-match. Depende kung ano ang gusto nilang mangyari sa company nila. Okay, so ngayon kung mag-decide ka kung mangungutang ka sa bangko, kailangan malaman mo yung tinatawag natin na cash conversion cycle. Itong cash conversion cycle, ang ibig sabihin lang nito is gaano katagal nakatali yung pera mo sa working capital. Kasi di ba kapag bumili ka ng inventaryo, maglalabas ka ng pera. O, halimbawa online seller ka, bibili ka ng mga inventaryo sa Divisoria, o, so andun na yung pera mo. Pag nasa iyo ng inventaryo, ibebenta mo siya online. Benta-benta ka online. May bibili sa'yo online, may magmamine sa'yo, buti pa sa'yo may nagmine. Sa iba wala. Okay, so nagbenta ka online tapos merong nag-mine. So benta mo na yun sa kanya. Kaso hindi mo pa rin agad makukuha yung pera na ibinayad mo sa Divisoria kasi hindi pa siya nagbabayad. Magbabayad lang siya sa'yo kapag nakuha niya na yung product, bibigyan niya na sa'yo yung bayad. So ngayon, yung bayad na nakuha mo sa kanya, possible kasi na yung binili mo sa Divisoria, hindi mo rin binayaran ng buo. Pwedeng 50% lang din kasi pwedeng consignment yung ginawa mo sa online selling mo. So ngayon, pag nakuha mo na yung bayad mo sa kanya, tsaka mo babayaran yung sa Divisoria. So mabuti kung ganun, kung pumapayag si Divisoria na hindi mo agad siya bayaran. At tsaka mabuti kung wala kang bogus buyer na nagbabayad sila agad sa'yo. Pero sa totoong buhay, hindi ganon. Walang ganon. Kaya meron tayong tinatawag na cash conversion cycle. Kasi yung pera na natali mo sa inventaryo mo, hindi mo siya agad makukuha ng pera agad. Dahil yung mga nabentahan mo ay pwedeng hindi agad magbayad. Tapos yung mga supplier mo naniningil na agad. Merong diferensya yun, di ba? So ang tawag doon, cash conversion cycle. Hindi mo agad nakukuha yung pera na para sa'yo, naniningil na yung mga supplier. Yun ang dahilan kung bakit ang mga negosyo ay nangungutang sa mga bangko. Kasi meron naman silang pambayad. Unfortunately, hindi timing yung pag-receive nila ng collection dun sa pagbayad sa mga suppliers. So sabi dito, ang formula ng cash conversion cycle ay inventory conversion period, average collection period, plus average collection period minus payables deferral period. Ano ba ibig sabihin ng tatlo? So pag in ICP, inventory conversion period, ito yung average time na ginugugol mo from buying your raw materials and then producing it into a finished goods bago mo siya mabenta. So yung number of days pagbili mo ng raw materials at paggawa mo ng products para ibenta, inventory conversion period yun. Yung average collection period naman, ito yung number of days na nakabenta ka tapos nasingil mo yung pera. Yung number of days na yon ang tawag na average collection period. Yung payables deferral period naman, ito yung average days na kinuha mo yung raw materials, tapos binayaran mo na sa kanya.
So kasi kung isa kang company, lahat ng mga binibili mo, hindi mo naman agad babayaran yan ng cash on delivery. May mga terms yan, 30 days, 60 days, 45 days bago mabayaran. Ganon din naman kapag nagbenta ka, di ba? Hindi mo agad, kung company ka na malaki at malaki din ang iyong mga customer, bibigyan mo rin sila ng 30 days, 60 days, or 40 days. Kaya merong average collection period. So for example, si Great Fashions Incorporated, startup business daw siya na nagbebenta siya ng mga golf outfit. Tapos binibenta niya sa mga tindahan ng mga high-end golf clubs. So yung the company plans to purchase $100,000 of merchandise at the start of each month and have the merchandise sold within 60 days. The company will have 40 days to pay its suppliers and will give its customers 60 days to pay for their purchases. Our question here is, what is the cash conversion cycle? Kailan niya makukuha ulit yung pera na ginastos niya? So madali lang yan ha. So pwede mo ba akong tulungan mag-explain dito via Ramilo? Via Ramilo, good morning. Via Ramilo. Via, nandyan ka ba? O minus din sa recitation dahil present pero hindi sumasagot? Wala. O sige, tawag tayo iba. Dexter Shalongo. Shalongo. Hindi ko alam i-pronounce. Dexter, nandyan ka ba? Dexter. Yes, sir. Yun, Dexter, meron akong question sa'yo. Sa given natin, alin dito yung inventory conversion period? Sabi, bumili siya ng $100,000 worth of merchandise. Merong 60 days, 40 days, at saka 60 days. Ilang days yung inventory conversion period sa given? 60 po, sir. 60. Ano ibig sabihin ng 60? A number of days between yung 60 na Number sinabi of mo, days. Dexter. Okay. Ito po yung paggawa pa lang ng product. Oo, tama. So hindi siya gumawa ng product, bumili na siya ng merchandise. So yung 60 days, Dexter, ito yung binili niya yung merchandise sa supplier, tapos nabenta niya. 60 days yun. Ano naman yung average collection period niya, Dexter? Average Yung 40 collection po. period, ha? Ano yung average collection 40, sir. period? 40? Siyempre mali. Average collection period niya sa customers niya. Gaano siya katagal nakakasingil sa kanyang mga customers? Dexter. 40 days? 40 Ang days, sabi sir. niya sa given, 40 days. Bali kasi, Bakit, sige, 2 days. Dexter, gusto ko malaman, bakit 40 days yung sinabi mo? Dexter. sir, sabi po kasi, yung company daw po 40 days bago kailangan mabayaran ng supplier. Mabayaran ng sabi supplier. mo, 40 days bago mabayaran ng supplier. Ang tanong ko sa'yo, ilang days bago siya makakolekta sa supplier? Ay, sa customer. Ilang days siya bago makakolekta sa customer? Dexter. 40 pa rin ba? 60 days po. 60. Eh, bakit sabi mo kanina 40? Mali lang, sir. Mali. Okay. So, ulitin ko yung tanong. Sabi mo kanina, yung inventory conversion period, 60. Next question, yung average collection period niya, gaano siya katagal makakolekta sa customer? Dexter, gaano siya katagal makakolekta sa customer? 60. Okay, gaano 60. naman siya katagal pinapayagan ng supplier na magbayad? 40 days po. 40 days. Okay, so yun yung differences ng mga period na pinag-uusapan natin dito. So sabi sa formula ng cash conversion cycle, yung 60 days na pag-ikot ng inventaryo niya plus yung average collection days kung bago ka makakuha ng singil sa mga customer mo minus yung number of days na kailangan mong bayaran yung mga supplier. So 60 plus 60, 120 minus 40 equals 80. Ibig sabihin, yung pera ni Great Fashions Inc. na ginastos niya nung bumili siya ng merchandise, 80 days pa bago maging pera niya ulit. So yun ang ibig sabihin ng cash conversion cycle. So sa naintindihan natin yung example? Dexter, naintindihan mo?
Yung example. Yes, sir. Okay. So dito sa example kasi natin na to, yes, sige Cortez, ano yun? Sir, parang ano siya, sir, maturity matching approach, sir. Wala pang maturity matching approach dito Yung kasi hindi mo pa alam kung ano ang gagamitin mong utang. Kung nagko-compute ka pa lang kung ilang araw kang walang pera, Cortez. So dito sa example natin, 80 days kang walang pera. So ngayon na nalalaman mo na 80 days kang walang pera dahil nga nakatali ang pera mo, mangungutang ka ngayon sa bangko. Doon ka ngayon magdedesisyon kung mag-short term ka o mag-long term ka. So pag nag-decide ka kung short term, aggressive. Kapag long term, conservative. Kapag match lang, 80 days lang din yung uutangin mo, maturity matching ang tawag doon. Okay, sir. Thank you po. Gets ba talaga o niloloko mo lang ako? Sir, naintindihan ko po, sir. Okay, sige, thank you. So sa example na to, napakadali kasi given yung number days. Pero paano kung hindi given yung number of days kagaya dito? Ay, so ito yung graph, pinapakita ko lang dito yung pinag-usapan namin ni Dexter kanina. Yung 60 days, yung simula sa pagbili niya ng merchandise hanggang sa naibenta niya na, yung average collection period naman na 60 days ulit is nabenta niya na dito yung goods, pero 60 days pa siya binayaran. Yung payables, pagkakuha niya ng merchandise, kailangan niya na agad magbayad after 40 days. So in short, hindi pa siya nakakapagbenta kasi 60 days pa bago siya makabenta, di ba? Hindi pa siya nakakabenta, in 40 days, kailangan niya na agad magbayad sa supplier. So merong cash conversion period na tinatawag. So ito nga, yung 80 days, yung sinasabi ko kanina na 80 days siyang walang pera. So kailangan niya manghiram sa bangko para ma-match yung kailangan niyang pera. So pag match, ibig sabihin, pwedeng mangutang ka ng 80 days din, pwedeng longer than 80 days, o pwedeng mas maiksi para mas mabilis mo mabayad. So yun yung conservative, aggressive, at saka maturity matching. So another example, ito namang Direct Furnishings Inc. So kanina, napakadali ng tanong ko kay Dexter dahil given na yung number of days. Ngayon, paano kung ang ginamit natin na pag-analyze ay financial statements? So nakita natin sa financial statements ni Direct Furnishings na meron siyang sales na 10 million, cost of goods sold na 6 million, inventory na 2.5 million, accounts receivable, at saka accounts payable. So kailangan natin computerin yung period, isa-isa. So dun muna tayo sa inventory conversion period. So para malaman mo kung ilang days bago mo mabenta yung inventaryo, i-divide mo yung inventory divided by cost of goods sold per day. So given yung inventory na 2.5 million, ito divided by 6 million ng cost of goods sold, i-divide mo pa siya sa 365 kasi ang question dito is cost of goods sold per day. 365 days in a year tayo, yun ang gagamitin natin. So pag nag-calculator ka dito, ang sagot is 155 days. So tanongin nga natin si Pabalan, John Leonard Pabalan, ano ibig sabihin ng 155 days dito? John Leonard Pabalan. Bakit ka nawawala? Nandyan ka lang kanina. John Leonard Pabalan, ano ibig sabihin ng 155 days? Sige, Sevilla. Ano ibig sabihin ng 155 days dito? Sir, yung 155 days po, siya po yung kano makakuha ng inventory period po, conversion po. Sige, tama naman yung explanation mo. Pero ang better explanation would be 155 days, yung time from binili ko yung raw materials up to the time na pwede ko nang ibenta yung inventaryo. Okay po, sir. So naintindihan ba? Yun ang ibig sabihin ng inventory conversion period. So nag-chat sa akin si Via Ramilo, mahina daw yung signal sa kanila. So buti na lang nare-record ko na tong presentation para pwedeng balikan. So Via Ramilo, pakibalikan yung recording na lang mamaya sa YouTube. Okay, so that's it for inventory conversion period. Paano naman kung gusto nating malaman yung average collection period? So ang formula, accounts receivable divided by sales over 365. So ipa-plug in mo lang yung mga given, ang sagot daw ay 60 days. So ano kaya ibig sabihin itong 60 days na to? Sino mong gustong sumagot?
Sige. John Leonard Pabalan. Ano ibig sabihin ng 60 days? Average collection period. Yan na po sir yung ano, yung tinagal na po. Anong tinagal? Sir, tinagal na araw. Ano ibig sabihin tinagal na araw? Ikaw ba naintindihan mo ba yung sinasabi mo? Ano ibig sabihin ng 60 days na average collection period? Ano yung day 0? Ano yung day 60? Day 0 yung... Yung day 0 po yung simula, tapos yung 60 na po yung pinakahangganan, sir. Sige, Pinaka-last thank you day for na po that. ng ano. Thank you. Sige, tutulong sa atin si Alim. Alim. Lag, sir, sorry. Okay lang. Sige, Alim, ano ibig sabihin ng average collection period? Sir, yan po sir yung araw na kailangan niya pong bayaran yung ano, yung ano ba yun? Basta yan po sir yung ano, yung araw na kailangan niyang bayaran yung kinuha niyang mga goods. Mataas pa naman ang expectation ko sa'yo. Natuwa ako na nag-volunteer ka. Mali ang sagot. Itong Ay, mali average po ba? collection period, collection mo sa customer mo. Collection mo sa customer mo, di ba? Day 0, ito yung nagbenta ka sa customer. Yung day 60, ito yung nakasingil ka na sa customer. Yung sinasabi mo, Alim, payment deferral period yun. Yung bayad sa supplier. Ganon din sana gusto kong sabihin, sir. Mali rin pala. So litong-lito kayong dalawa. So yung payable deferral period na 73 days, ang ibig sabihin nito, binili niya yung raw materials ng day 0, kailangan niya ng bayaran ng day 73. Yung average collection period na 60 days, na benta niya ng day 0, nakasingil siya ng day 60. Collection nga ibig sabihin siya ang nangongolekta. So bakit ka mangongolekta ng supplier ikaw ang may utang sa kanya? Naintindihan yung diferensya ng collection at saka supplier? Alim, naintindihan mo? Yes sir. So hindi ka na magkakamali pag tinanong kita ulit na susunod. Jordan, alam mo na ang diferensya ng collection at saka payable. Medyo lang sir. Medyo lang. Yes, Sige, sir. dahil na ang question ko dito, ito na, na-compute na natin yung tatlo. ICP, ACP, tsaka PDP. Ano ngayon ang cash conversion cycle natin? Jordan, Alim. Meron tayong 155 days na inventory conversion period, 60 days na average collection period, tsaka 73 days na payables deferral period. Ano ang cash conversion cycle natin? Jordan, Alim. Alim, I'm waiting for you. Sir, nalilito pa rin ako sir. Nililito ka kahit plus minus lang. Sir, try sir. Sorry sir. Sige, Warren Cortez. Ano ang ating cash conversion cycle dito? Inventory conversion period plus average collection period minus payable deferral period, sir. So, anong sagot? Ano yung i-add mo na? Sabihin mo sa akin. Yung Na 150, numbers. yung 155 days, sir. Tapos, Plus 60 days, sir. Plus Minus 60. 73 days, sir. Equals Okay. 142 days, sir. Okay, very good. Actually, kung binasa mo, Alim, yung ating module na binigay ko nung isang araw pa, masasagot mo agad na 142 days yung sagot. Kasi idadagdag mo yung inventory conversion at saka yung average collection, ima-minus mo yung bayad mo sa supplier. So, ang sagot is 142. Ibig sabihin nito, meron tayong 142 days na wala tayong pera. So, kaya kailangan natin manghiram sa mga investors o sa mga bangko para mapunan yung 142 days na wala tayong pera. So, naintindihan kung ano ibig sabihin, Alim? Alim, Yes, ikaw sir. ulit, naintindihan? So, Opo. kaya ko siya pinipilit na maintindihan nyo kasi meron tayong tatlong tanong sa ating quiz na about cash conversion cycle. So, para malaman nyo lang kung ilang araw kang walang pera. Para malaman mo kung gaano katagal ka mangungutang sa bangko. So, yun yung reason bakit natin pinag-uusapan yung cash conversion cycle.
Tapos, so syempre, dahil para malaman natin kung ilan yung pera na nalaman natin kanina kung gaano katagal tayong walang pera. Ngayon naman, kailangan natin malaman kung magkano ba yung uutangin natin sa bangko. So gagawa tayo ng cash budget. So sa cash budget, nandyan yung kung magkano yung expected mong kolektahin, magkano yung expected mo na gagastusin at babayaran sa suppliers, at iba pang mga expenses. So ang itsura ng cash budget, ganito siya. So kung business majors kayo, ipapagawa ko sa inyo itong cash budget. Pero since hindi naman kayo business majors, ipapakita ko na lang sa inyo kung ano itsura ng cash budget. So ganito itsura niya. So monthly, ipapakita niya kung magkano yung expected niyang sales, tapos magkano yung expected na babayaran, tapos total, ang neto nito is kung magkano yung cash na kailangan. So kung kanina sa cash conversion cycle nalaman natin kung gaano katagal kang walang pera, sa cash budget malalaman mo na ngayon kung magkano yung uutangin mo. So hindi kasi pwedeng basta ka lang pupunta sa bangko at magsasabi ka na pautang ako 20 days, ganitong amount. Hindi pa pwedeng ganon. Kasi si mga bangko, kami, hihingi namin yung financial statements nyo at magko-compute kami kung talaga bang yun yung kailangan mo. Kasi kung hindi yun yung kailangan mo, hindi namin ikaw papautangin ng ganong halaga dahil baka hindi mo kami mabayaran. Okay, so pag sinabing cash, yes, sige. Warren Cortez, yes. Paano sir, di ba, mangungutang sir? Mangungutang ako sir, tapos may kakayahan naman ako magbayad, tapos yung utangin ko sir, maliit lang. Ayos lang sir yan. Okay lang yun. Tandaan nyo palagi, kapag nangungutang sa bangko, businessman o personal, palagi namin tinitingnan kung meron kang pambayad. So ngayon, hindi pa pwedeng sabihin mo na, promise, meron akong pambayad, promise, hindi ka mapapahiya sa akin. Walang ganun sa bangko. Sa bangko, lahat tinitingnan namin base kung ano yung mga nakadokumento. Kaya kami humihingi ng financial statement sa mga company na nangungutang. Kaya rin kami humihingi ng ITR sa mga tao na nangungutang. Kasi magko-compute kami kung talaga bang, magkano ba ang sweldo mo, talaga bang makakabayad ka sa amin, magkano ba ang kinikita ng negosyo mo. So yun yung dahilan kung bakit may mga requirements sa bangko para makita kung makakabayad ka. Kasi remember, yung pinapautang namin sa inyo ay hindi namin pera. Kaninong pera yung mga pinapautang ng mga bangko? Kaninong pera yun? Pera ng mga nagde-deposit. Pera na dadagdag ka papabalan, mukhang mali naman yung sasabihin mo. So pera siya ng mga nagde-deposit. Ayan, very good. So at least yan man lang matutunan niyo sa subject na to. So kaya mahigpit ang mga bangko kasi hindi namin pera yung pinapautang namin, pera ng mga nag-deposit. So ngayon meron tayong kailangang i-define yung cash at saka marketable security. So pag sinabing cash, syempre ito yung pera na nasa bangko, pera na hawak mo. Pag marketable securities naman, ito yung mga very safe and highly liquid marketable securities na pwede mo agad, para siyang investment na merong interest rates. Tapos kapag kailangan mo siya dahil meron kang babayarang supplier, pwede mo siya agad i-withdraw. So yun yung marketable securities. Kapag cash kasi, wala siyang interest dahil nasa iyo siya, hawak mo siya o madali lang siyang i-withdraw sa bangko. Pag marketable securities, investment siya. So pwedeng tumaas yung presyo, pwedeng bumaba yung presyo, depende kung ano ang lagay ng market. So kadalasan yung mga company naglalagay ng pera sa marketable securities kasi ayaw nila na nakatenga lang sa bangko ang pera. So, syempre, ang mga company, ang gusto nila palagi, ma-maximize yung pera na meron sila, ayaw nila na ang pera nila ay nasa bangko lang palagi. So, ano ba ang gagawin nila para lumaki yung pera nila? So, ayun, imbes na i-deposit nila sa bangko, umahawak sila ng marketable securities kasi kahit paano kumikita to ng konti. Yung iba naman, nangungutang sila sa bangko na short notice lang. So, halimbawa, pautang ako next week. Ngayon niya lang sinabi. So, yung mga ganon, ibig sabihin, konti lang yung cash na meron siya. Ayaw niya mag-maintain ng madaming cash. Kasi, pag nangutang siya ng matagal, umaandar na agad yung interest. Pero kung short notice siya magsasabi, ilang araw lang yung pagbilang ng interest. Tapos syempre, kailangan tama yung pag-forecast mo kung kailan ka magbabayad sa supplier at saka kailan ka makakasingil sa customer. Yung iba, minsan gumagamit ng credit card at saka debit card para singil agad sa customer. Di ba? Kasi yung iba, yung halimbawa online seller ka, di ba? Ang gagawin mo,
GCash muna bago ka mag-deliver. So pwedeng ganon. Ganon din yung ginagawa ng mga company. Sa kanila, credit card or debit card yung kailangan para singil sila agad, hindi sila maghihintay na magbayad ka pa. So yun yung technique kung paano natin ma-optimize yung demand deposit holding. So tandaan nyo itong screen na to dahil meron din tayong question sa quiz about this. Inventories, ano ba yung mga inventories? Ito syempre yung mga binili nating supply, yung mga raw material na gagamitin natin sa paggawa ng inventaryo. Kasama din sa inventaryo yung mga hindi pa tapos na mga products, yung work in process. So kasama na rin siya sa inventaryo. And then kasama din sa inventaryo, of course, yung mga finished goods or materials na ibibenta natin sa ating mga customers. So importante ang inventory management, pero sa finance, hindi masyadong pinag-uusapan yan. So operations na pinag-uusapan dun sa isa kong klase mamayang hapon. So sa inyo naman, importante lang na malaman nyo na ito yung mga kasama sa inventories. Supplies, raw materials, sorting process, and finished goods. Accounts receivable, napakadali nito at paulit-ulit ko nang sinasabi. Anong ibig sabihin ng accounts receivable? Tanongin natin si Vanessa Damanais. Vanessa, ano ibig sabihin ng accounts receivable? Yes, Vanessa, nakita ko nag-open ka na ng mic. Medyo mahina, Vanessa. So, iba na lang tatawagin ko ha. Tawag tayo ng iba. Si Lalaine De Castro, ano ibig sabihin ng accounts receivable? Lalaine De Castro, Sir, ano ibig sabihin ng accounts receivable? yung pinakakita mo na, sir. Mali. Halimbawa, nakapagbenta ako, hindi ako agad nakasingil. Alin doon ang accounts receivable? Sir, ulit po, sir. Nakabenta ako, tapos hindi ako agad nakasingil. Alin doon ang accounts receivable? Benta, sir. Online seller ako, may nag-mine. 200 pesos yung halaga. Alin doon yung accounts receivable? Lalaine. Sir, Teka lang, si Lalaine muna tayo. Hindi kita titigilan. Lalaine. Online seller ako. Pang-limang beses ko nang uulitin. Online seller ako, may nag-mine. 200 pesos yung minine niya. Alin doon yung accounts receivable? 200, sir. 200. O, di ba? Ang dali lang. Ang tagal mo pa nag-isip. Kasi So, sir, ako po putol. Okay, sorry. So, ang ibig... sorry na. Galit ka ba? So, ang ibig sabihin ng accounts receivable, ito yung nabenta mo na, pero hindi mo pa siya nasisingil. Accounts receivable ang tawag doon. So, pinasimple ko lang yung example ko ha, pero sa malalaking company, ganun talaga. May mga credit terms kasi na tinatawag na pagkabenta sa'yo, hindi ka pa agad required magbayad, may number of days pa. So, halimbawa, may mga tinatawag tayo na credit policy. So, ito nga yung number of days na pwedeng hindi ka pa magbayad. O sige, si Miranda daw nawawalan ng internet. So, itong recording na to, sa mga lahat na nawawalan ng internet, pwede niyong panoorin maya-maya lang sa YouTube para mapanood niyo siya ng dire-diretso. Walang putol-putol. So yun nga, pag nagbenta ka sa mga customer mo, pag valued customer mo siya, pwedeng hindi mo siya agad singilin. Bibigyan mo siya ng credit policy. Ngayon, kapag supplier ka naman, ganun din. Pag may binili ka sa supplier, pwedeng hindi ka agad magbayad. May number of days pa. So example dito ng credit terms, ito, pakitingnan ha. Sabi dito, ang credit terms na binigay sa kanya ng supplier, 210 net 30. Ang ibig sabihin ng 210 net 30 is 2% discount, excuse me, 2% discount ang ibibigay sa kanya ng supplier kung magbabayad siya within 10 days. Pag sinabi namang net 30, on the 30th day, kailangan mo magbayad. Wala nang discount. So again, pag sinabing 210 net 30, 2% discount kung magbabayad ka within 10 days, net 30, full amount babayaran mo on the 30th day. Naintindihan ba? Yes, sir. Sino yung nag-yes? Si Vanessa. Vanessa, naintindihan mo yung 210 net 30? Yes. So halimbawa, nakalagay dyan, 3
3.5 net 30. Anong ibig sabihin ng 3? Yung 3 po parang yung percent po yun. Tapos yung 5 po, dapat sa 5 po mabayaran niya na po. Mali. Tapos yung Ulitin ko ha. Ulitin ko, Vanessa. 3.5 net 30. Ano ulit yung 3%? Ano yung percent na 3? Vanessa. Yung ano po, yung discount po yun. Yung, Discount 3%. Ano yung 5? yung 5 po dapat babayaran niya po sa 5. Yung 5 na po yun. Para? Para ano po, para makuha niyo yung discount po. Very good. So yung tama. So yung net 30 is 30 days, kailangan bayaran niya na talaga lahat. Wala nang discount. Yes, Kumbaga po. parang, o sige, pwede mo akong bayaran after 30 days. Pero kung magbabayad ka within 5 days, meron kang 3% discount. So yun ang ibig sabihin ng credit terms ha. Kasama din yan sa quiz, so tandaan niya siya. So ngayon, ang usapan kasi dito, kumbaga parang nagkaroon ka ng libreng credit. Kasi yung within 10 days, sa example natin, yun talaga ang totoong presyo ng binibili mo. Kaya kanya binigyan ng discount. Yung babayaran mo after 30 days, yun yung parang meron ka ng binayarang interest sa kanya kasi hindi ka agad nagbayad ng supply. So para malaman mo, yes, Warren. Wala ay ibig sabihin kaya niyan sir ganyan din yung sa aggressive approach sir na may kaya gusto nila ng short term kasi may discount ganyan sir. Very good, Cortez. Gusto ko yung way of thinking mo. Tama. Kaya yung mga tao ay nag-aggressive kasi kadalasan kapag maaga ka nagbabayad, mayroong discount. Kaso nga, ang disadvantage mo dyan is baka hindi mo agad mabenta. So magbabayad ka sa supplier nang hindi ka pa nakakabenta. So kaya siya agresibo masyado. Pero nakadepende talaga sa company kung ano ang gusto niyang gawin. So walang tama o mali. Nasa sayo na lang yan kung anong gusto mong mangyaring epekto sa'yo. Malinaw, Warren? Salamat sir. Okay. So ngayon, ang ibig sabihin nito kasi doon sa discount na pinag-uusapan natin, yun talaga ang presyo ng binili mo. Kunwari lang naka-discount ka. Pero kung tatagalan mo ang pagbabayad, may patong na sila doon. Kaya mas mahal na yung babayaran mo. So tandaan itong formula na to ng nominal annual cost of trade credit. Edo talaga yung babayaran mong interest dahil hindi ka agad nagbayad ng maaga. So discount divided by 100 minus discount times 365 over number of days na pwedeng hindi ka magbayad minus discount period. So for example, si Diana, nag-open siya ng dress shop. Tapos sabi dito, yung binilhan niyang supplier, bibigyan daw siya ng 3% discount kung magbabayad siya agad within 15%. Kung di siya magbabayad agad after 15 days. Kung di siya magbabayad agad after 15 days, wala na siyang discount, tapos kailangan niya ng bayaran yan after 30 days. So to compute for the nominal annual cost of credit, sundan lang natin yung ating formula. So sabi dito, ang discount ay 3%, 100 minus 3 equals 97 times 365 over 30 days yung binigay sa kanya minus 15 na discount period. So meron tayong, actually, ang cost of credit mo, kumbaga yung parang interest na binayaran mo sa kanya, nasa 75.26%. Masyadong malaki. So pag ganito, kailangan bayaran mo na during the discount period. Kung ipapangutang mo man siya sa bangko, magiging aggressive ka, okay lang. Kasi kung hindi mo siya agad babayaran, 30 days mo pa siya babayaran, para kang nagbayad sa kanya ng interest ng 75.26%. So yun yung sinasabi natin, bakit kailangan natin mag-compute kung i-avail mo ba yung discount o hindi. May mga pagkakataon kasi na okay lang na hindi mo kunin yung discount kasi konti lang ang diferensya. Pero dito sa example natin, masyadong malaki yung diferensya, kaya kailangan bayaran mo na lang yung discount. Mangutang ka sa bangko para makakuha ka ng discount. So yun yung sinasabing free trade credit at saka costly trade credit. Free trade credit kapag nakuha mo yung raw materials ng walang cost, ibig sabihin walang discount na binibigay. Kasi kapag nagbigay, tandaan nyo palagi, kapag meron kayong binili sa mga suppliers at binigyan kayo ng discount kapag nagbayad ng maaga,
ibig sabihin nun, yung talaga ang totoong presyo nun. Kapag sinabi niya na, o sige, pag nagbayad ka after 10 days, meron kang discount. Kapag after 10 days ka pa nagbayad, wala lang discount. Ibig sabihin, may dagdag na yun. So kung baga kung pupunta kayo sa mga mall, bibili kayo ng appliances, mapapansin nyo, di ba, kapag sabi dito, pag cash mo binayaran, makakatipid ka. Pero pag credit card ang pinambayad mo, ganito na ang halaga. So ibig sabihin, yung totoong halaga na binibili mo, yung nasa cash. Yung sa credit card, may patong na yun. So yun yung costly trade credit na tinatawag. Okay, so ngayon, kapag nalaman mo na gusto mong mangutang, may iba't ibang types ng bank loans. Promissory note, line of credit, at saka revolving credit agreement. So pakibasa kung ano ang difference na itong tatlo. Pero ang ibig sabihin lang nito, yung promissory note, ito yung document siya na nandyan lahat ng terms and conditions ng utang mo. Line of credit, ito naman yung bibigyan ka ng bangko ng amount na pwede mong utangin within a specified period. So, ibig sabihin, pag nag-approve ang bangko ng line of credit na 100 million sa loob ng isang taon, ibig sabihin nun, pwede kang mangutang hanggang 100 million sa loob ng isang taon. Ngayon, pag nangutang ka ng 50 lang, meron ka pang 50 na pwedeng utangan, di ba? Pero kung yung inutang mong 50 sa loob ng isang taon, binayaran mo na agad, pwede ka pa ulit mangutang ng 100. Kumbaga parang credit line, ito yung line of credit mo sa kanila. Basta mababayaran mo yung outstanding mo na loan, pwede mo na ulit utangan yung buong amount. Parang credit card. So kung babayaran mo siya agad, makakapangutang ka ulit ng ganong halaga. Ang diferensya naman ito sa revolving credit agreement, ito yung formal na line of credit na binigay ng bangko. So kung parang dito, ang bangko nag-promise na sige, papautahin kita ng ganitong halaga. Tapos yung customer naman nag-promise na sige, mangungutang ako ng ganitong halaga. Sa line of credit kasi, pwedeng hindi gamitin ng nangutang. Linya lang yung binigay sa kanya. Kapag revolving credit agreement, may usapan na silang dalawa na kahit kailan ako mangutang sa'yo, kailangan may available ka iba pa utang. Ako naman, nagpa-promise ako na mangungutang talaga ako. Ganun ang revolving credit agreement. So, paano ba mag-compute ng interest charge kapag nangutang ka sa bangko? Napakadali lang yan, simple lang. So, halimbawa, nangutang ka ng 500,000, 10% daw yung interest. 365 days in a year. Ang tanong dito, magkano ang interest mo sa loob ng 30 days? So, according to our example, so 500,000 yung inutang mo times 10%, hindi yun ang interest charge mo sa loob ng 30 days. Imo-multiply mo po siya sa 30 over 365 para malaman mo kung magkano yung interest mo sa loob ng 30 days. So, Warren Cortez, naintindihan ba kung paano nag-compute ng interest charge? Yes, sir. Bakit kaya Sir. kailangan... Ha? Sinundan ko lang yung PowerPoint niyo, sir. So, bakit kaya kailangan pang i-multiply sa 30 over 365 yung 10%? Warren Cortez, ikaw pa rin. Bakit kaya kailangan pang i-multiply sa 30 over 365 yung interest rates? No idea, sir. Okay. Kasi yung 10% pang isang buong taon. Ang tanong natin dito, what would be the required interest payment for a 30-day month? 30-day lang yung tinatanong. Kaya kailangan mo siyang i-multiply sa 30 over 365. Yung 10% kasi pang isang buong taon. Kaya ang tanong dito, magkano ang interest na babayaran mo sa loob ng 30 days? So Warren, naintindihan mo na? Yes, sir. Oo nga po, sir. Tama nga kayo, sir. Within the Talaga, year. ha? So ang reason kung bakit ko tinatanong kung naintindihan nyo is kasama ulit ito sa quiz. Okay, so commercial paper, i-define lang natin. Ang commercial paper, unsecured, short-term promissory note of large, strong firms, usually mga bangko, and usually issued in denominations of $100,000 or more with an interest rate somewhat below prime rate. Ito yung pag ang bangko ang mangungutang. Okay? Okay, malapit na tayo matapos. Accruals. Ito yung namang, pag sinabing accruals, ito yung kailangan mong bayaran
dahil nagpapaano ka ng negosyo on a daily basis. So recurring short-term liability siya. Example ng mga accrual, yung mga pasweldo natin sa mga empleyado, yung mga tax na babayaran natin sa gobyerno, at saka yung mga SSS na mga empleyado. So yan yung accruals. Okay, spontaneous funds. So ibig sabihin nito, these are the funds generated spontaneously as the firm expands. Ibig sabihin, habang lumalaki yung negosyo, lumalaki din yung kailangan nating funds, lumalaki din yung binabayaran nating liabilities. Dahil mga pasweldo natin sa mga empleyado, mabayaran natin tax, tsaka yung mga SSS nila. Okay, so familiar ba kayo sa pag sinabing collateral? Kapag nangutang ka sa bangko? Kapag ang utang mo sa bangko ay humingi ng collateral, ang tawag doon sa loan mo ay secured loan. Ibig sabihin, kapag hindi ka kasi nakabayad, pwedeng habulin ng bangko yung collateral. Kaya humihingi ng collateral kasi pwede niyang pababain yung interest rate kapag meron kang collateral at maganda yung collateral mo. So sa example dito na nasa PowerPoint, pakibasa later, nangungutang si Chicago Hardware ng 200,000. Kaso, wala siyang collateral. Kaya ang sabi ng bangko, pwede lang kitang pautangin hanggang 100,000 lang. Tapos 10% to interest rate. So ngayon, si company, naghanap siya ngayon ng collateral. Nung nakahanap siya ng collateral, pinakita niya sa bangko, ibinigay na ni bangko yung inuutang niyang buong 200,000. Tapos binabaan pa yung interest rate na 4.25%. So yan yung use of having security or collateral in short-term financing. So kapag meron ka ng negosyo at mangungutang ka sa bangko, importante na may collateral ka. Pag sinabing collateral, hindi lang lupa, pwedeng collateral din yung inventaryo mo. So kung nagbebenta ka ng mga computers, pwede mong gamitin collateral yung mga computer. Yung mga accounts receivable mo sa mga companies na binentahan mo, pwede mo rin siyang gamitin collateral. Ibig sabihin kasi pag hindi ka nakabayad, pwedeng bangko na lang ang kumuha o maningil doon sa mga may utang sa'yo. So yun yung mga collateral. So that's the end of our module. Meron tayong take-home quiz. Take-home naman palagi ang quiz natin. So i-upload ko mamayang 1 p.m. yung quiz natin. Deadline is tonight ulit at 11:59 p.m. Multiple choice, may computation. So kailangan nyo lang, ang suggestion ko is balikan nyo ito